taong 1993 sa Isabela, Negros Oriental. Saan ka na naman ba pupunta, Narsing? Pupunta ka na naman sa sabungan? Wala ka nang inatupag kundi ang pagsusugal. Wala kang mahihita sa pagsusugal mo. Tumulong ka na lang kay tatay sa taniman ng tubo. Hindi ka ba nagsasawa na ganito na lang palagi ang takbo ng buhay natin? Iyon palagi ang naririnig ni Narsing buhat sa kanyang misis. Bunga ng kapusukan kaya maaga silang napasok sa responsibilidad. Hanggang elementarya lang ang natapos ni Narsing, kaya pahirapan ang paghahanap ng trabaho. Ginagawa naman niya ang lahat, pero sadyang kulang ang kanyang kinikita sa pagiging pahinante ng truck na naghahakot ng tubo. Linggo naman ngayon, Linda. Hayaan mo naman ako makapagpahinga. Linggo nga ngayon, pero tandaan mo, hindi sapat ang kinikita mo sa loob ng isang linggo. Sa halip na ipangtaya mo sa sabong, ay ipandagdag mo na lang sana sa pangangailangan ng 3 mong anak. Hindi na kumibo pa si Narsing dahil alam niya na hahantong lang sa pagtatalo kapag pinatulan niya si Linda. Pinapatuloy lang niya ang paggayak para sumama sa kanyang kumparing si Andoy. Ilalaban ni Andoy ang kanyang pinakatataling panabong. Wala naman siyang gagustusin na pantaya, at kapag nanalo ay mayroon pa rin siyang balato. Dumiretso si Narsing sa silong para ihanda ang sisidlan na kanyang paglagyan sa panabong. Pagkatapos siyang maisilid ay humanda na siya para umalis. Habang binabaybay niya ang daan palabas sa kanilang bakuran, ay nagpahabol pa ng patutsada si Linda. Diyan ka magaling ang umiwas. Dahil alam mo na tama ang sinasabi ko. Irresponsable ka, Narsing. Hindi mo ginagawa ang iyong responsibilidad bilang padre de pamilya. Wala kang kwenta. Tumigil ka na nga, Linda. Minamalas lang ako sa buhay dahil sa bunganga mo na sobrang tabil. Ano bang gusto mong gawin ko? Halos dugo na nga ang tumulo sa katawan ko sa pagbubuhat ng tubo. Isang araw lang ang hinihingi ko. Hindi mo pa ako mapagbigyan. 25 pa lang si Narsing ay 3 na kaagad ang kanyang anak. 15 anyos pa lang noon si Linda ng kanyang mabuntis. Halos ilang taon lang ang pagitan ay muli na namang nabubuntis si Linda. Hanggang umabot sa 3 ang kanilang anak. Dahil may pagkaisip bata pa si Linda, kaya minsan ay napapasobra ang pagbubunganga niya kay Narsing. Narinig ni Mang Duroy ang pagbubunganga ng kanyang anak, kaya lumabas ito para pangaralan si Linda. Nagkataon na nadaanan niya si Narsing na naroong nakaupo sa natumbang puno ng mangga. Narsing, anak, pasensyahan mo na si Linda. Ganoon talaga ang anak ko dahil naranasan ko rin ang ginagawa niya sa kanyang ina noon. Sige na, umalis ka na. Hayaan mo at pagsasabihan ko. Sa tuwing nag-aaway silang mag-asawa, ay walang nagagawa si Narsing kundi ang tumulo ang kanyang luha dahil sa sama ng loob. Ginagawa naman niya ang lahat pero sadyang kinakapos ang kanyang sipag. Mabuti na lang dahil nagkaroon siya ng biyanan na hindi konsentidor sa kamalian ng kanilang anak. Maagang naging biyudo si Mang Duroy, kaya ang kanyang oras ay inilaan niya sa pagtulong sa kanyang mga anak. Pagpasok ni Duroy sa bahay ng kanyang anak ay agad niya itong pinagsabihan. Ano bang problema, Linda? Magdahan-dahan ka naman sa pag-uusig mo kay Narsing. Tignan mo nga ang pobre mong mister. Umiiyak dahil sa tindi ng mga salitang binabato mo sa kanya. Hindi ka ba nahahabag sa kalagayan niya? Tama lang ang ginawa ko, tay, para magtanda ang lalaking iyon. Wala nang inatupag kundi ang sumama sa kumpari niyang si Andoy sa sabungan. Hinayaan ko siyang magpahinga hanggang ngayon pero ayun, umalis na naman. Mabuti ba nang pumasok na lang siya sa trabaho kaysa masayang ang buong araw niya sa pagtungtunga nga sa sabungan. Siguro ay binabawasan niya ang kanyang intriga sa sahod sa akin para may ipangpusta siya. Ako ang nag-abot ng sahod ni Narsing sa iyo, Linda.
Walang binawas ang mister mo doon, maliban sa binali niya. Alam mo ikaw, Linda, manang-mana ka talaga sa nanay mo eh. Pasalamat ka na lang dahil mahal ka ni Narsing. Siguro kung ibang lalaki ang naging mister mo, matagal ka na niyang nilayasan, o ang mas masaklap, nakatikim ka na ng pambubugbog. Hindi ka ba nahahabag sa kalagayan ng mister mo? Bago kayo magsama ay iba ang itsura niya. Nakikita mo ba ngayon ang kalagayan niya? Napapabayaan na niya ang kanyang sarili. Ang layo na ng kanyang itsura ngayon kumpara noon. Si Narsing noon ay habulin ng mga kababaihan. Magaling pumorma at maalaga sa katawan. Si Linda ay ayaw magpaawat sa pagbuntot kay Narsing noon, kaya nabembang ng maaga. Nanghihinayang pa noon si Doroy sa kanyang anak. May pangarap pa sana si Doroy na makatapos si Linda ng kanyang pag-aaral. Umupo si Linda at agad na umiyak. Hirap na ako, Tay. Pinagsisihan ko ng sobra-sobra ang aking ginawa. Sana kung nakinig lang ako noon sa mga pangangaral mo sa akin. Hindi ganito ang naging takbo ng buhay ko ngayon. Kasalanan ko ang lahat ng ito, Tay. Akala ko kasi sapat na ang magkasama ko si Narsing. Hindi pala ganoon ang realidad ng buhay. Ibang-iba na kapag mayroon na kayong responsibilidad bilang mga magulang. Naiintindihan kita, anak. Huwag mo lang pasobrahan si Narsing. Ginagawa naman niya ang kanyang makakaya, di ba? Ako mismong magkukusang sumita sa kanya kapag nakikita ko na hindi na maayos ang ginagawa niya. Hindi po totoo, Tay, na hindi ako nahahabag kay Narsing. Mahal na mahal ko po siya. Hindi lang talaga ganito ang inaasahan kong kahinatnan ng aming pagsasama. Tanggapin mo na lang, anak. Ang pag-aasawa ay hindi katulad ng mainit na kanin na kapag napasok ka ay iyong iluluwa. Naiintindihan mo ba ako? Wala nang atrasan dahil mayroon na kayong anak. Magtulungan na lang kayong mag-asawa dahil ako nandito lang na handang umalalay hanggat kaya ko. Naliwanagan si Linda sa sinabi ng kanyang ama. Umalis saglit si Doroy para umuwi sa kanyang bahay. Sa kanyang pagbalik ay mayroon na siyang dala na bigas, isda at tinapay para sa kanyang mga apo. Maayos ang kinikita ni Doroy sa tubuhan. Ayaw ng matanda na mamihasa ang kanyang mga anak sa bigay. Hanggat maaari ay sinisikap niyang matutunan nila ang magbanat ng buto para kumita. Sige na, anak, magluto ka ng masarap na tanghalian. Dito ako kakain para makasama ko ang aking mga apo. Sigurado bukas ay tambak na naman ang trabaho. Hayaan mo muna si Narsing dahil alam ko na hindi siya naglulustay ng pera. Saan naman iyon kukuha dahil maliban sa pagiging pahinante wala naman iyong ibang trabaho. Malay natin, biyayaan at magrasyahan pa ng balato ni Andoy kapag nanalo ang kanyang panabong. Si Andoy ay kababata ni Narsing at matalik na kaibigan. Alam na alam ni Andoy kapag nag-aaway na naman sila ni Linda. Dumating si Narsing na namumugto ang kanyang mga mata. Nag-aaway na naman ba kayong mag-asawa? Sinabi ko na noon sa'yo, Narsing, na masyado pang maaga para magpakasal. Maaari ka namang magpakaama kahit hindi kayo nagsasama ni Linda. Tignan mo tuloy, hindi pa nga ako nakapag-asawa nakatatlo ka na ng anak. Ibinuhos ko lang sa pag-iyak ang nararamdaman ko, pare. Maigi na iyon kaysa mapagbuhatan ko ng kamay si Linda. Tinatanggap ko na ang aking kapalaran. Wala na akong pakialam kung ano ang sasabihin ng ibang tao. Ang mahalaga sa akin ngayon ay matustusan ko at maibigay ang pangangailangan ng aking pamilya. Napailing na lang si Andoy sa sinabi ng kanyang matalik na kaibigan. Ibang-iba na si Narsing magmula noong magkaroon ng sariling pamilya. Kung dati ay walang disposisyon sa buhay si Narsing, walang inaatubag kundi ang makipag-date sa mga babaeng nagkakandara pa sa kanya. Ay, nako talaga. Okay. Nagagawa mo pa talaga akong pagtawanan. Maiintindihan mo rin ako kapag nagkaroon ka na ng pamilya.
Hindi naman ako natatawa para asarin ka, pare. Natutuwa lang ako. Dati kasi, napakatulisan mo sa babae. Hindi ko na nga mabilang kung ilang babae ang nadali mo sa gitna ng tubuhan eh. Kahit kating-kati sila. Huwag mo nang itanggi, dahil ako pa ang lookout mo noon. Sino mag-aakala na ang isang Linda na hindi naman ganun kaganda ang magiging katapat mo? Naisahan lang ako ng Linda na yon. Ano pa ang magagawa ko? Dahil anak ko naman talagang dinadala niya. Ikaw kasi, hindi mo man lang pinutok sa labas o kaya sa pisngi niya para matauhan siya. Ayan tuloy, nadali ka ng maaga. Pero pare, mahal ko naman talaga si Linda eh. Aabot ba sa 3 ang anak namin kung hindi ko siya mahal? Ang problema ko lang talaga ay ang pagiging bungangera niya. Nagkakasalmaan lang kami ng loob pero wala akong balak na iwan siya. Mahal ko ang aking pamilya, pare. Mahal mo nga ang pamilya mo, Narsing. Hindi ko naman kine-question ang pagiging padre di pamilya mo. Sa katunayan ay masaya ako sa aking nakikita. Ang pakiusap ko lang na sana ay huwag mong pabayaan ang sarili mo. 25 anyos ka pa lang, Narsing. Kaya dapat bigyan mo naman ng oras na ayusin ang iyong sarili. Wala na akong pakialam, Andoy. Basta nakikita ko maayos ang aking mga anak. Nakakain ng 3 beses ang aking pamilya. Makakapag-aral ang aking mga anak at maayos na kalusugan. Wala na akong hihilingin pa sa Panginoon. Paano kapag nagkasakit ang mga anak mo? Ayun palang, Narsing, dapat gumawa ka na ng paraan na mabago ang takbo ng buhay mo. Huwag kang makontento sa kakarampot na kita mo sa pagiging pahinante. Ginagawa ko naman ang lahat, pare. Sakaling may dumating na swerte o oportunidad, syempre, hindi ko tatanggihan. Sino lang ba ang hindi gusto na umunlad ang pamumuhay, di ba? Hayaan mo, pare ko. Kapag pinalad ako sa pagiging sabongero, hindi kita kakalimutan. Ikaw ang pinakaunang tao na aking tutulungan. Sana nga, pare, magdilang anghel ka sa aking buhay. Nakagayak na si Andoy noong dumating si Narsing, kaya kaagad na silang naglakad para pumunta sa sabungan pagkatapos ng diskurso. Pagkarating nila doon ay siksikan na ang mga tao. Ang buong akala ni Andoy na ordinaryong araw lang iyon ng sabong. Ang hindi niya alam na mayroong kompetisyon na nakatakda sa araw na iyon. Pagkarating ng magkaibigan sa bungad ng sabungan, ay agad silang nagtanong kung magkano ang bayad para makapasok. Nanlaki ang mga mata ni Andoy sa pagkagulat nang kanyang marinig kung magkano ang bayad. Umuwi na lang tayo, Narsing. Grabe. 150 ang bayad para makapasok. Ano? Ang mahal naman ng bayad para makapasok sa loob. Hindi yun bayad sa gate para makapasok, kundi rehistro sa panabong. May kompetisyon pala sa araw na ito. Tatagal pa umano ng 1 buwan bago matapos. Edi, uwi na lang tayo. Saan naman tayo kukuha ng ganun kalaki na halaga? Ang sahod ko nga lang bilang pahinante ay 100 lang, kaya lugi talaga. Wala pang kasiguraduhan kung mananalo tayo, di ba? Kondisyon ang pinakatatali kong panabong. Kumpiyansa akong mananalo tayo. Nagmula pa sa iba't ibang dako ng Pilipinas ang sumasali dito, Narsing. Kaya sigurado na salang-sala ang panabong na kanilang dala. Ang mabuti pa, umuwi na lang tayo. Hintayin na lang natin na matapos ang magaganap na kompetisyon. Nitong mga panahon kasi na to, sobrang laking halaga na ang 150. Ngayon kasi ang 150 ay isang putok lang. Tidyok lang. Samantala, isang matanda ang tahimik lang na nakaupo sa sulok, nakikinig sa pag-uusap ng magkaibigan. Ang kanyang mata ay nakatuon sa panabong na naroon sa loob ng bayong na bitbit ni Narsing. Napilitan ng magkaibigan na umuwi pagkatapos nilang magmerienda sa labas ng sabungan.
Sabay na napalingon ng magkaibigan nang marinig nila ang boses ng matanda na tahimik na nagsusubaybay sa kanilang pag-uusap. Hanggang sa makaraan ng ilang minuto, ay bigla sila nitong tinawag. Sandali lang mga iho. Maaari ko bang makita ang tindig ng hawak mong panabong? Nagkatinginan ang magkaibigan at nagkasagutan ng makahulugang tingin. Kilala ni Andoy si Senyor Beron dahil suki na ito ng mga sabungan. Nagdadalawang isip naman si Narsing kung pagbibigyan ang kahilingan ni Senyor Beron. Agad naman siyang kinumbinsi ni Andoy na pumayag dahil isang bigating pinanser ang kanilang kaharap. Pumayag ka na, Narsing. Isang pinanser ang kaharap natin. Malay mo, magugustuhan ni Senyor Beron ang dala mong panabong. Ganun ba? Pasensya ka na, Andoy. Hindi ko pa talaga kabisado ang mga malalaking tao sa sabungan. Agad kumilo si Narsing para ilabas ang kanyang pinakatataling manok na panabong. Hindi man lang tumagal ang pagkilates ni Senyor Beron. Agad itong nag-alok na pupustahan niya ang manok na panabong ni Narsing. Pupustahan ko ang manok mo, iho, pero sa isang kondisyon. Anong kondisyon mo, senyor? Kailangan na ang dala kong tari ang ikakabit sa panabong. 20% ng perang mapapanalunan ay mapupunta sa iyo. Halimbawa, kapag aabot sa 50,000 ang pusta, kapag nanalo, ay kulang-kulang 10,000 ay mapupunta sa iyo. Dahil kapag nanalo ay babawasan pa iyon. Pumapayag ka ba? Nagmula si Narsing sa naghihikaos na pamilya. Buong buhay niya ay hindi pa siya nakahawak ng ganon kalaking halaga. Agad naisip niya ang kanyang pamilya kapag nanalo ang kanyang manok panabong. Napako si Narsing sa malalim na pag-iisip. Muli siyang natauhan noong banggitin ni Andoy ang kanyang pangalan ng ilang ulit. Pumayag ka na, Narsing. Ang ganda ng kondisyon na inaalok ni Senyor Beron. Oo, senyor. Pumapayag ako. Pagkatapos na magkasundo ni Narsing at Senyor Beron na ilaban ang kanyang manok panabong, agad silang dinala ng matanda para iparehistro ang kanyang manok panabong. Binayaran ng matanda ang halaga na kailangan. Biglang nakaramdam si Narsing ng panghihinayang noong kanyang malaman na maliban sa pagrerehistro ay labas pa doon ang posta. Grabe naman, Andoy. Ganun ba talaga magsugal ang mga mayayaman? Hindi man lang nanghihinayang si Senyor Beron sa pera na kanyang ibinayad. Wala naman pala siyang mahita kahit pa manalo ang aking panabong. Kailangan pa rin niyang maglaan ng malaking posta para manalo, di ba? Para mabawi ang pera. Pero paano kapag matalo? Mali ka dyan, pare. May porsyento si Senyor Beron sa kabuuang pusta. Kapag manalo ang kanyang manok, maliban pa iyon sa kanyang ipapasok na malaking pusta. Sa totoo lang, ay barya lang ang ibibigay niya sa iyo kumpara sa kanyang kikitain. Iyon kung mananalo ang manok panabong mo. Sana manalo si Senyor Beron para may pera na tayo, Andoy. Sana nga, Narsing, para hindi masayang ang oras nating dalawa. Nakatayo lang sina Andoy at Narsing sa gilid. Naghihintay silang dalawa na tawagin sila ni Senyor Beron. Ang matanda ay may upuan doon sa harapan ng arena kung saan ginaganap ang sabong. Pagkatapos ng ilang laban ay tumayo na si Senyor Beron. Sininyasan si Narsing ng matanda na lumapit. Agad naman siyang umakbang papalapit sa matanda. Total, ikaw naman ang nakakakilala sa alaga mong panabong. Ikaw na ang bahalang umawak sa kanya. Ako po? Si Andoy na lang po, senyor. Siya ang mas magaling pagdating sa mga ganitong bagay. Napangiti na lang si Senyor Beron dahil sa pagiging prangka ni Narsing. Hindi ito nagmarunong sa bagay na hindi naman talaga niya alam.
Iyon ang ugali na gustong-gusto ni Senyor Beron. Unang sabak pa lang natin na magkasama. Gusto ko Narsing na pag-aralan mo kung paano humawak ng manok panabong. Matagal pa ang ating pagsasamahan. Gusto ko ang ugali mo. Hindi mayabang. Sige po, senyor. Pero wag mo akong pagalitan kapag may nagawa akong mali. Maiintindihan ko, Narsing. Siyempre, hindi ka pa sanay sa ganitong kalakaran. Kung hindi ka rin magkakamali, ay hindi ka matututo. Unti-unti ay matutunan mo rin ang lahat. Binabalingan lang ni Narsing si Andoy. Alam ni Andoy na kinakabahan ang kanyang kaibigan. Kaya panay asinyas nito na kumalma. Lumapit si Senyor Beron kay Andoy para pakiusapang alalayan si Narsing sa pagkakabit ng tari sa manok panabong. Ingatan mo ang tari, Andoy. Alam mo na kung paano tumatakbo ang ganitong kalakaran. Tulungan mo si Narsing, baka ang daliri pa niya ang unang mabibiktima ng taring iyan. Tinanggap ni Andoy ang supot kung saan nakalagay ang tari. Alam ni Andoy kung gaano kalakas ang taring ginagamit ng mga malalaking sabongero. Makamandag ang mga tari na to at may mga lason. Kasi nga ibinababad pa ito sa lason para agad manghina ang kalaban kapag nasugatan. Kahit papano ay nababawasan ang tensyon na nararamdaman ni Narsing. Naroon ang kanyang kaibigan para alalayan siya sa paglalagay ng tari. Inilabas ni Andoy ang tari. Agad siyang namanghanang ito'y kanyang hawakan. Pambihirang tari ng manok ito, parang papel. Saan kaya kinuha ni Senyor Beron ito? Hinawakan ni Narsing ang tari at pati siya ay sobrang namangha. Mag-ingat ka, Narsing, ha? Baka ikaw matamaan ng tari. Hindi natin alam kung ano ang ginagamit sa pagbuo nito eh. Pagkatapos na masigurado ni Andoy na mahigpit na ang pagkakalagay ng taray sa panabong, tinuruan niya si Narsing kung paano ang tamang paghawak sa panabong bago ito pakawalan sa laban. At nung nandun na ang laban, ay siya ang pinapabitaw ni Senyor. Pagkabagsak ng manok panabong na alaga ni Narsing, ay agad itong nagpakita ng gilas. Si Narsing mismo ay naninibago sa ipinamalas na kaliksihan ng kanyang alaga. Totoo ba ang nakikita ko? Nakakapinabago ang bilis at liksi ng aking manok panabong. Tahimik ka lang, Narsing. Baka may makarinig sa atin. Alam mo naman, masyadong marumi ang sabong. Kaya asahan mo ang laganap na dayaan. Hindi lang si Senyor Beron ang gumagawa nito, kundi pati kami na maliliit. Naiintindihan ni Narsing ang punto ni Andoy. Kaya hanggang matapos ang laban, ay nakatikom ang kanyang bibig. Napatalon si Narsing at Andoy sa tuwa nang makita nilang bumagsak sa sahig ang kalaban. Halos maputol ang kaliwang hita ng kalabang panabong. Panalo tayo, Andoy. Panalo tayo. May mauuwi na tayong pera. Pagkatapos nga na maideklarang panalo si Senyor Beron, ay agad na itong tumayo para kobrahin ang kanyang panalo. Doon lang napansin ng magkaibigang Narsing at Andoy na maliban sa matanda, ay mayroon pala itong kasama na tauhan. Narsing, armado ng baril ang tauhan ni Senyor Beron. Hanggat maaari ay sumang-ayon ka lang sa kanyang sasabihin. Tumango na lamang si Narsing dahil ang totoo ay kinakabahan siya sa mga oras na iyon. Pagkatapos na makuha ang pera, ay niyaya ni Senyor Beron ang magkaibigan na lumabas. Sumama na kayong dalawa sa amin. Hindi pa kami nakakakain ng pananggalang. Sigurado na ganoon din kayong dalawa. Sa totoo nga niyan, Senyor, ay kanina pa nagwawala ang alaga namin sa tiyan. Ano pang hinihintay natin? Halina kayo. Sinabayan ng magkaibigan si Senyor Beron.
Aminado silang dalawa na hindi simpleng sabungero lang si Senyor Beron. Pagkarating sa isang kainan, ay agad inihain ng masasarap na tanghalian. Pagkatapos kumain ay inalok ni Senyor Beron sina Narsing at Mang Andoy kung gusto nilang uminom ng beer. Pasensya ka na, Senyor, pero kailangan ko nang umuwi. Kailangan ko pang magigib ng tubig sa bahay. Maliliit pa kasi ang aking anak. Bumunot ng pera si Senyor Beron para ibigay kay Narsing. Nanlaki ang mga mata ni Narsing nang makita niyang makapal na bugos ng pera na tig 50 pesos at may 20. Ikaw na ang bahalang magbigay ng balato sa kasama mo, Narsing. Sakaling magtuloy-tuloy ang swerte natin, mas malaki pa ang magiging balato mo. Senyor Beron, parang napakalaki naman yata ng ibinigay mo. Hindi ka ba lugi dito? Napangiti na lang si Senyor Beron sa sinabi ni Narsing. Malaki ang naging panalo ng matanda. Kaya kung tutuusin, ay barya lang iyon sa kanyang ipinasok na pera. Kulang pa nga ang ibinigay ko, Narsing. Mas malaki pang makukuha mo. Basta maging tapat ka lang sa akin. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay ang taong traidor. Nagkakaintindihan ba tayo? Hindi ko pa ugali iyon, Senyor Beron, kaya makakaasa ka sa aking katapatan. Bueno, patunayan mo, Narsing. Sa iyo ko ipagkakatiwala ang tari ng panabong na ginamit natin. Ingatan mo ang tari, dahil iyon ang makapagpabago ng kapalaran mo. Talaga po, makakaasa ka, Senyor. Iingatan ko ang taring ipinagkatiwala mo sa akin. Tahimik lang si Andoy sa gilid, habang nakikinig sa usapan ni Narsing at ng matanda. Doon pa lang ay may nararamdaman ng kakaiba si Andoy. Malakas ang hinala ni Andoy na may kababalaghan sa tari na ginagamit ni Senyor Beron. Pagkaalis ay niyaya ni Narsing si Andoy na sumaglit sa tindahan. Andoy, pwede bang dumaan muna tayo sa tindahan? Gusto ko lang ibili ng pasalubong ang aking 3 anak. Ikaw ang bahala, pare. Ibang-iba na talaga kapag tatay ka na, no? Hindi na ang sarili mo ang iyong iniisip, kundi ang iyong mga anak. Mauunawaan mo rin ako kapag nagkaroon ka na ng sarili mong pamilya. Paano? Hati na lang tayo sa perang ibinigay ni Senyor Beron. Hindi, Narsing. Balatuhan mo lang ako ng konti. Ilaan mo na ang perang yan sa pamilya mo. Huwag ubos biyaya. Dapat paglaanan mo ang hinaharap. 500 lang ang kinuha ni Andoy sa perang iniabot ni Narsing sa kanya. Malaki na yon na mga panahong iyon. Wala pa siyang pamilya kaya mas kailangan iyon ni Narsing kumpara sa kanya na binata. Ganoon si Andoy mula pa noon. Palaging inaalala ang kapakanan ng kanyang kaibigan. Minsan ay binibigyan pa niya ito ng pera kapag nakadalahensya siya ng medyo malaki-laki. Pagkatapos nga makapamili ay umuwi na ang magkaibigan. Tuwang-tuwa naman si Narsing dahil marami siyang nabili para sa kanyang mag-iina. Bago maghiwalay ay muling pinapaalalahanan ni Andoy ang kanyang kaibigan. Pare, hindi sa tinatakot kita pero magdoble ingat ka kay Senyor Beron na. Sigurado na may plano ang matanda kung bakit ganawa ng pakikitungo niya sa atin. Lalong-lalo na sa iyo. Talasan mo ang iyong pandama. At kapag may nararamdaman kang kakaiba, ay dumistansya ka na. Sasamahan mo naman ako, di ba? Oo naman. Magkaibigan kaya tayo. Pagkarating ni Narsing ay labis-labis ang pagtataka ni Linda kung bakit napakarami ng kanyang ipinamili. Subalit nagpigil si Linda na sermonan ang kanyang mister. Ayaw masira ni Linda ang kasiyahan ng kanyang mister. Nakikita niya kung gaano ito kaligaya habang pinagmamasdan niya ang kanyang anak na nag-uunahan sa kanyang ipinamili. Inuusisa ni Linda ang kanyang mister
ng mahinahon. Kung saan ito nakakuha ng pera. Narsing, baka may ginawa ka ng illegal ha? Matitiis ko ang kahirapan sa piling mo. Pero kapag nakulong ka ba, hindi ko alam kung saan kami pupulutin ng mga anak mo. Linda, huwag kang mag-isip ng ganon. Nagkadalahan siya ako ng malaki-laki sa sabungan. Kaya nagkaroon ako ng pera. Sa sugal man galing ang pera. Pero maipangangko ko na hindi ito galing sa illegal. Sa katunayan, marami pa nga akong sobra dito. Ibibigay ko ang lahat ng natitirang pera sa'yo. Ikaw na ang bahalang magtabi para may ipon tayo at magamit sa hinaharap. Agad binilang ni Linda ang intrigang pera ni Narsing. Mababaga sa kanyang mukha ang pagtataka dahil noon lang siya binigyan ng mister ng ganoon kalaking halaga. Paano mo nakuha ang ganito kalaking halaga, Narsing? Halos buong taon ang kailangan mong bunuin bago makaipon ng ganito kalaking halaga. May pinanser na nagka-interes na ilaban ng aking panabong. Pinalad na manalo ang aking alaga, kaya binigyan niya ako ng malaking balato. Masaya ako, Narsing, dahil kahit papano ay nagawa mong bilhin ang mga bagay na hindi natin magkakayang ibigay sa anak natin. Subalit, natatakot ako para sa iyong kaligtasan. Marami akong nababalitaan na kaguluhan. Ang punot dulo ay may kinalaman sa sabong. Kasi nga, di ba uso yung sorambaw? May agam-agam ako na baka madamay ka. Matagal kong inaasam, Linda, na makahanap ng paraan kung paano mapaangat ang ating buhay. Ito na ang nakikita kong paraan, Linda. Hindi mapanatag ang kalooban ni Linda. Punong-puno ng alinlangan at takot ang kanyang isipan. Si Narsing naman ay agad itinago ng maigi ang tari na ipinagkatiwala sa kanya ni Senyor Beron. Ang kanyang panabong ay muli niyang kinondisyon para sa paparating na laban. Kinagabihan, habang mahimbing silang natutulog, ay naalimpungatan si Narsing. Nakarinig siya ng katok mula sa tokador kung saan niya itinago ang tari. Tinignan niya ang kanyang 3 anak at asawa. Pero malalim ang kanilang pagtulog. Humihilik pa ang mga ito at hindi nagambala sa naririnig niyang katok. Dahan-dahang bumangon si Narsing para puntahan ang tokador na kanyang pinaglagyan ng tari. Pagkahila niya sa kahon ay biglang umusli ang matalas na tari. Impit siyang napadaing dahil sa hapde na kanyang nararamdaman. Gumuhit ang sugat sa kanyang buong palad. Agad sumirit ang masaganang dugo. Pinigilan ni Narsing ang dumaing sa tindi ng hapde na kanyang nararamdaman. Nag-aalala siya na baka matakot ang kanyang asawa at anak kapag nakita ang masaganang dugo na lumalabas sa kanyang sugat. Mabilis siyang kumuha ng tela para itapal sa kanyang sugat. Napaupo si Narsing sa lapag dahil naramdaman niya ang pag-iinit ng kanyang batok at tenga. Alam niyang maaari siyang mawala ng malay anumang oras. Sobrang bilis kasi ng sirit ng dugo. Napaatras si Narsing nang biglang may maitim na usok na lumalabas sa tokador kung saan niya itinago ang tari. Nanlaki ang kanyang mga mata na ang usok na lumabas ay unti-unting naging hugis tao. Gustong-gusto na niyang sumigaw pero may kung anong nakabara sa kanyang lalamunan. Lalo siyang nilukuban ng takot noong tumambad sa kanyang harapan ang isang nilalang. Isang babae na halos lumuwa na ang kanyang dibdib sa kulay itim na damit. Ang kanyang mga mata ay may nakapaligid na kulay itim. Ang buhok nito ay unat na unat. Hindi na napigilan ni Narsing ang takot, kaya napasigaw ito ng malakas. Binabanggit niya ang pangalan ng kanyang asawa. Subalit noong tuluyang kumawala ang kanyang sigaw, ay naroon na siya sa gitna ng kagubatan. Nagtatayog ang punong kahoy ang nahahagip ng kanyang paningin. Sino ka?
Bakit ako nakarating dito? Nananatiling kalmado ang babae. Pero ang tingin na kanyang ipinupukol kay Narsing ay puno ng pagnanasa. Anong uri ka ng nilalangka? Bakit mo ako dinala dito? Ibalik mo na ako sa pamilya ko. Pagmamakaawa ni Narsing sa babae. Pero tanging nakakalokong ngiti lang ang naging tugon nito. Ako si Lumina, isang dalagit nun. Ako ang bantay ng taring inaalagaan mo ngayon. Nakipagkasundo ka sa akin, Narsing, kaya mula ngayon ay ako na ang nagmamay-ari sa buhay mo. Ano bang kasunduan? Ngayon pa lang kita nakita. Paano ako nakipagkasundo sa iyo? Miss, adi ka ba? Halika, pag-usapan natin ang problema mo. Tinalabutan si Narsing nang biglang umaalingaw-ngaw ang halakhak ni Lumina. Ang nakikita ni Narsing ay isang demonyo sa kanyang harapan. Lumayo ka sa akin, demonyo! Isa kang halimaw. Tinangkapan ni Narsing ang tumakas, pero habang tumatakbo siya, ay biglang naglaho si Lumina. Nagpalit anyo ang dalagit noon at naging kawa na paniki. Hinabol nila si Narsing at muling ibinalik sa gitna ng kakahuyan. Hindi mo ako matatakasan, Narsing. Pag-aari na kita ngayon. Sinisilyuhan ng dugo mo ang aking tari, kaya akin ka na ngayon. Hindi ako papayag. Ginawa mo iyon ng sapilitan. Wala ka nang magagawa, Narsing. Sige, tumakas ka. Takbuhan mo ang kasunduan dahil ang tari mismo ang gagawa ng paraan para pilitin ka. Gusto mo ba na ang pamilya mo ang maging kabayaran sa bawat pagtakbo mo sa ating kasunduan? Nakaramdam ng takot si Narsing. Dahil higit sa lahat ay mahalaga ang kapakanan ng kanyang pamilya. Isang demonyo ang kanyang kaharap at maaaring maging totoo ang sinasabi ni Lumina. Pinilit ni Narsing na maging kalmado kahit ang totoo ay gustong-gusto na niyang tumakbo. Ano ang nais mong mangyari, Lumina? Ano ba ang naging kasalanan ko para parusahan mo ako ng ganito? Muling tumawa ang engkantada na para bang nasisiraan ng bait. Wala na sa katinuan ang dalagit nun, kaya lalong natakot si Narsing. Lalong sumidhi ang takot na nararamdaman ni Narsing noong makita niya na nagbago ang itsura ni Lumina. Hindi na pang-iinis ang nakikita ni Narsing, kundi galit. Hindi mo ba talaga ako naalala, Narsing? Pagkatapos mo sirain ang aking buhay, pinaasa mo akong mamahalin at paninindigan. Sumagot ka. Wala ka ba talagang naalala? Sumisigaw sa galit si Lumina. Pero hindi matukoy ni Narsing kung saan nagmumula ang kanyang galit. Hindi niya maalala si Lumina dahil mga ordinaryo at normal na babae lang naman ang kanyang naging karelasyon noon. Aminado naman siyang babaero noon at hindi na niya mabilang kung ilang babae ang kanyang nabembang. Hayop ka, Narsing. Ako si Maristela, ang babae na paulit-ulit mong dinala noon sa gitna ng tubuhan kahit ang kati-kati at alam mong maraming ahas doon. Sige pa rin ako dahil akala ko totoo ang pagmamahal mo. Ang sabi mo sa akin noon na ako lang ang iyong babae. Tapos nabalitaan ko na lang na ikakasal ka na. Natamimi si Narsing dahil natatandaan niya si Maristela. Si Maristela naman talaga ang balak niyang pakasalan noon pa, kung hindi lang nabuntis si Linda. Sinubukan ni Narsing na magpaliwanag, pero wala na iyong katuturan kay Lumina. Huwag ka nang magpaliwanag, Narsing, dahil matagal nang patay si Maristela. Namatay si Maristela dahil sa sama ng loob. Lahat ng iyon dahil sa kagagawan mo. Dinala niya hanggang sa kamatayan ang hinanakit niya sa'yo. Paano ka naging engkantada?
Ang sabi mo ay namatay si Maristela. Lingid sa aking kaalaman na buhay pa pala ang aking ama. Pinapaniwala ako ni inay na ulila na ako sa isang ama. Isang engkanto ang nakabuntis kay inay. Noong namatay ako sa mundo na mga mortal ay hinatak ako para itawid sa sagradong syudad ng mga engkanto. Muli akong ipinanganak sa bagong katauhan. Wag mo na akong tawagin sa pangalang Maristela. Ako na ngayon si Lumina, isang babae na hinugot mula sa kadiliman. Bumalik ka para maghiganti. Ganon ba talaga kasi di ang galit mo sa akin? Malas mo lang, Narsing, dahil natagpuan kita sa labas ng sabungan. Alam ko na kailangan mo ng tulong, kaya ikaw ang pinili ko. Ano ang kaugnayan mo kay Senyor Beron? Si Senyor Beron ay ang ama ng babaeng nagluwal kay Maristela. Lolo siya ni Maristela. Ikaw na ngayon ang bagong tagapangalaga ng engkantadong tari na nagmula sa batong ginagamit ng Pamarosa sa syudad ng mga dalakit noon. Naputo lang pag-uusap ni Narsing at Lumina dahil ginising siya ni Linda. Napabalik ko si Narsing sa kanyang higaan habang sinisigaw niya ang pangalan ni Lumina. Narsing, gising ka. Sino si Lumina, ha? May babae ka ba, Narsing? Napasabunot si Narsing sa kanyang buhok dahil ramdam na ramdam niya na parang totoo ang kanyang panaginip. Napadaing si Narsing nang maramdaman niya ang hapdi sa kanyang palad dahil nadiin ay muling dumugo ang kanyang sugat. Nabaling sa dumudugong sugat ang atensyon ni Linda. Agad siyang nagagilap ng gamot para malapatan ng paunang lunas ang natamong sugat ni Narsing. Anong nangyari sa kamay mo? Paano ka nasugatan, Narsing? Nagdalawang isip si Narsing kung ipagtapat sa kanyang asawa ang nangyari. Sa halip ay nagsinungaling na lang siya na may napanaginipang masama. Malamang ay may natamaan lang ang kamay ko na matulis, kaya nasugatan. Magkakatabi tayo dito sa lapag kaya imposible na may natamaan ka, Narsing. Sige, hayaan mo na. Ikukuha na lang kita ng maligamgam na tubig para may masmasan ka. Pinalipas na lang ni Linda ang kanyang narinig. Sa kasalukuyan ay nagtataka pa rin siya kung sino si Lumina. Nung sumapit ang umaga, ay maagang umalis si Narsing para puntahan ang kanyang kaibigang si Andoy. Isinalaysay ni Narsing ang kanyang napanaginipan. Hindi makapaniwala si Andoy sa kanyang narinig, kaya may naisip siyang paraan para mapatunayan kung totoo ang sinasabi ni Narsing. Isa lang ang paraan para mapatunayan natin kung totoo ang iyong sinasabi. Ano ang naisip mong paraan, Andoy ha? Pupuntahan natin kung saan nakatira si Maristela. Yun lang ang paraan para malaman natin ang totoo. Sinubukan ng magkaibigang magtanong-tanong sa paligid. Nagulantang silang dalawa sa kanilang narinig. Ayon sa mga kapitbahay ni Maristela, nabigla na lang itong binawian ng buhay. Sila mismo ay hindi makapaniwala noong umugong ang balita na ito'y namatay na. Ayon pa sa mga salaysay nito, na mayroong umanong albularyo na sumilip sa kanyang burol. Sinabi umano ng albularyo na huwad ang katawan na pinaglamayan. Matibay ang paninindigan ng albularyo na kinuha si Maristela ng engkanto. Nagkatinginan lang ang magkaibigan dahil tumugma ang kanilang sinabi sa kanyang napanaginipan. Lalo pang tumibay ang kanilang paniniwala na totoo ang panaginip ni Narsing dahil nabunyag ang totoong katauhan ni Senyor Beron. Nakumpirma ng magkaibigan na si Senyor Beron nga ang lolo ni Maristela. Nagkaroon ng kasagutan ang kanilang katanungan sa totoong intensyon ni Senyor Beron. Pagkatapos na mag-imbestiga,
ay nagdesisyon ng magkaibigan na umuwi. Pagkarating ni Narsing ay may nakaparadang sasakyan sa harap ng kanilang bahay. May hinalaan na si Narsing na malamang ay tauhan ni Senyor Beron ang sumundo sa kanya. Pagkadating nga niya sa kanilang bakuran, ay agad bumungad sa kanya si Linda. Ang akala ko, Narsing, ay pumasok ka sa trabaho. Doon ko tuloy itinuro ang tauhan ni Senyor Beron. Ikaw talaga. Hindi mo man lang sinabi kung saan ka pupunta. Paano ako makapasok sa trabaho nito, Linda? Tignan mo nga ang kamay ko. Di ako makapagbuhat, namamaga. Ang sa akin lang, Narsing, ay sana magpaalam ka. Naperwisyo ko patuloy ang tauhan ni Senyor Beron. Naudlot ang napipintong bangayan ng mag-asawa dahil sumabat ang tauhan ni Senyor Beron. Ipinapasundo ni Senyor Beron si Narsing dahil mayroon umano silang pag-uusapan. Ibinilin umano ni Senyor na huwag niyang kalimutan na dalhin ang tari ng panabong. Agad naman iyong kinuha ni Narsing at agad na sumampa sa sasakyan. Naiwan si Linda na pasulyap-sulyap sa kanyang mister. Batid ni Narsing na hindi galit ang kanyang nababasa sa mukha ng asawa kundi pag-aalala. Dinaanan niya si Andoy na kasalukuyang nagpapakain sa kanyang mga alagang mga panabong. Agad naman itong nagmadali na magpalit ng damit para sumama. Pagkarating sa bahay ni Senyor Beron, ay nadatnan niya ito sa hardin. Seryoso ang mukha ng matanda at halatang hinihintay ang kanyang pagdating. Pagbungad pa lang niya sa matanda, ay agad na itong nag-usisa sa pagkikita nila ni Lumina. Nagkita na kayo ng apo ko. Magpakatotoo na ako, Narsing, sa aking nararamdaman. Galit ako sa ginawa mo sa aking apo na si Maristela. Subalit siya mismo ang humiling sa akin doon sa sabungan para muli kayong magkalapit. Sininyasan ni Senyor Beron ang kanyang tauhan. Naiwanan silang dalawa ni Narsing. Pati si Andoy ay pinaalis ni Senyor Beron. Naiwan silang dalawa sa hardin para makapag-usap ng masinsinan. May dahilan kung bakit ipinadala ko sa iyo ang tari. Sinadya ko at planado ang lahat ng nangyari. Huwag mo nang tangkain na tumakas pa, Narsing. Dahil saan ka man magpunta ay masusundan ka ng tari. Nakadugtong na ang buhay mo sa taring ginagabayan ni Lumina. Sa puntong iyon, ay nawala na ang respeto ni Narsing sa matanda. Ang nararamdaman niya sa mga oras na yon, galit na. Galit dahil niloko siya ni Senyor Beron. Ang buong akala ko ba ay galit ka sa traidor, Senyor? Ikaw ang nagtraidor sa akin. Hindi kita pinilit, Narsing. Nasilaw ka sa pera kaya pumayag ka sa aking gusto. Wala naman may mangyayaring masama kung sumunod ka lang sa nais ni Lumina. Pero bakit ako? Marami naman dyan na pwedeng gamitin nyo, di ba? Ikaw ang napupusuan ni Lumina, Narsing. Alam naman natin pareho ang tungkol sa inyong nakaraan. Tandaan mo, Narsing, na tuso ang isang dalagit nun. Mapamarosa si Lumina at hindi siya magdadalawang isip na idamay pati ang iyong pamilya. Huwag na huwag mong hahamunin ang kanyang kakayahan. Hindi ko sinasadya ang nangyari, Senyor Beron. Wala sa planong pagbubuntis ni Linda. Siya ang pinili kong pakasalan dahil may responsibilidad ako na kailangang panindigan. Ano man ang naging dahilan mo, Narsing, mali pa rin ang ginawa mo. Pinagsabay-sabay mo si Linda at ang apo ko, pati ang ibang babae. Hindi mo lang alam kung ano ang pinagdadaanan ng apo ko bago siya bawian ng buhay. Humingi ng paumanhin si Narsing sa matanda. Subalit iginiit ni Senyor Beron na wala na siyang magagawa sa itinakda ni Lumina na mangyari. Sa oras na iyon ay walang naiisip si Narsing kundi ang kanyang pamilya.
Natatakot siya sa maaaring gawin ni Lumina kapag sinuway niya ito. Bago nga umalis ay sinabi ni Senyor Beron, mayroon silang laban kinabukasan. Kailangan nating manalo bukas, Narsing, para makasama tayo sa huling yugto ng kompetisyon. Hindi basta-basta ang ating mga makakalaban, kaya kailangan mong paghandaan. Habang naglalakbay pa uwi, ay muling inungkat ni Andoy ang tungkol kay Lumina. Hindi makasagot ng tuwid si Narsing, kaya napagtanto ni Andoy na mayroong naungkat at nabunyag sa pag-uusap ng matanda at ng kanyang kaibigan. May problema ba? Mukhang ang lalim ng iyong iniisip ah. Ano bang sinabi ni Senyor Beron? Binantaan at binalaan niya ako, Andoy. Natatakot ako para sa kaligtasan ng aking pamilya. Mabuti sana kung katulad lang natin na ordinaryong tao ang kalaban. Isang engkanto si Lumina. Isang engkantada. Alam mo, Narsing, tama si Senyor Beron. Pakisamahan mo na lang muna si Maristela. Si Lumina pala. Napakatulisan mo kasi noon sa chicks, kaya hanggang ngayon ay minumulto ka ng iyong nakaraan. Sige, bembang pa. Bago nga tuluyang umuwi ay dumaan muna si Narsing sa barbero para magpabola, di joke lang. Magpapagubit siya ng buhok para maging kaaya-aya naman ang kanyang itsura kapag bumalik sila sa sabungan. Pagkatapos ay umuwi na ito. Pagdating ni Narsing sa kanilang bahay ay agad niyang hinalungkat ang tukador para hanapin ang kanyang dating mga damit. Napansin naman agad ito ng kanyang asawa, kaya agad na uminit ang singit. Naninibago ako sa kilos mo, Narsing. May pinupormahan ka ba? Alangan naman na pumasok ka sa tubuhan na nagkaganyan. Hinto na ako sa pagiging pahinante ng truck na naghahakot ng tubo. Kinuha na ako ni Senyor Beron para magtrabaho sa kanya. Kailangan kong mag-ayos para hindi naman ako magmukhang pulubi sa harap ng maraming tao. Huwag mo lang kakalimutan na pamilyado kang tao. Hindi ka na binata, Narsing. Hindi mo na kailangang ipapaalala sa akin iyon, Linda. Hindi ko ipagpapalit ang mga anak ko, ang pamilya natin. Handa akong gawin ang lahat para masigurado ko lang ang kaligtasan ng ating mga anak. Nadagdagan ng problema ni Narsing dahil batid niyang nagsiselo si Linda. Ayaw man sabihin ng diretsahan ng kanyang asawa, pero iyon ang kanyang nararamdaman. Mahahalata sa kilos at pakikitungo ni Linda sa kanya. Alas 5 pa lang ay gising na ang diwa ni Narsing. Kaagad siyang sumalang ng barakong kape para mainitan ang kanyang tiyan. Inihanda na niya ang kahon na paglalagyan ng kanyang panabong. Naninibago si Narsing sa hamog na humahalo sa bugso ng hangin. May kakaibang halimuyak iyon na napakabanayad sa kanyang ilong. Sumilip si Narsing sa labas dahil buong akala niya na mayroong namumukadkad na orchids sa labas. Napako si Narsing sa kanyang kinatatayuan nang may maramdaman siyang kamay na humahaplos sa kanyang dibdib. Napakalamig ng kamay na lalong nagpapatindi sa lumigmig ng umaga. Pagharap ni Narsing ay nakita niya si Lumina na halos kakarampot na lang ang tumatabing na tela sa kanyang katawan. Kaya binilhan niya ito. Di joke lang. Utang na loob, Lumina. Layuan mo ako. Ano ang ginagawa mo dito? Umalis ka na bago ka pa makita ni Linda. Kumalma ka, Narsing. May inihalo akong pampatulog sa hangin. Hindi magigising ang asawa mo, pati ang iyong mga anak. Solong-solo na kita ngayon. Napaatras si Narsing sa kanyang kinatatayuan. Gustong-gusto niyang tumakbo sa mga oras na yon. Ayaw niyang magkasala kay Linda, kaya ganoon na lang ang kanyang pag-iwas kay Lumina. Lubayan mo na nga ako, Lumina.
Ayoko magkasala sa aking pamilya. Ikaw ang bahala, Narsing. Maaari ko namang tuluyan ang iyong mag-ina para maging tuloy na ang kanilang pagtulog. Biglang kinabahan si Narsing. Kaya muli niyang naalala ang babala ni Senyor Beron. Wala na siyang pagbibilian kundi ang pagbigyan ang kagustuhan ni Lumina. Hinablot niya ang babaeng dalakitnan at pinadapa sa mesa. Ilang linggo na rin siyang hindi pinagbigyan ni Linda, kaya kaunting kaskas lang ng kanyang pundilyo ay agad na itong nagwawala. Napadaing si Lumina ng pagkatutok ni Narsing ay agad niya itong ibinaon ng buong buo. Kaya napasabi nilang ang dalakitnan, Yamete kudasai. Iyon naman ang hinahanap ni Lumina, kaya hanggat may espasyo ay kanyang pinupunan. Halos mawala ng hininga si Lumina habang nirarat-rat siya ng sundalo na porsigidong mapagtagumpayan ang laban. Nadarang sa sagupaan si Narsing, kaya pati ang kambal na bundok ng Sierra Madre ay kanyang sinaid. Ganito ba, Lumina? Ganito di ba ang gusto mo? Sige, magpakasasa ka. Basta wag mo lang pakialaman ang pamilya ko. Napahiyaw si Lumina nung sabay nilang marating ni Narsing ang tuktok ng impyerno. Bumulwak sa kanyang kaloob-looban ng katas ng taal na naninigas sa init. Pagkatapos ng sagupaan na yon, agad na naglaho si Lumina. Si Narsing naman ay parang kawal na biglang nanghina pagkatapos ng madugong labanan. Nandidiri siya sa kanyang sarili, kaya agad siyang pumasok sa banyo para maligo. Paulit-ulit niyang sinabon ang kanyang katawan dahil pakiramdam ni Narsing ay napakadungis ng kanyang pagkatao. At ang masaklapan nito, hindi lang iyon isang beses na nangyari, kundi paulit-ulit. Dahil ang nangyari talaga, palaging napagbibigyan ni Narsing si Lumina. Kaya naging porsigido itong maipanalo ang kanilang laban. Sila ang nagwagay sa patimpalak at nag-uwi ng kampyonato. Mabilis na umariba ang katanyagan ni Narsing hanggang sa tuluyan siyang nakilala bilang isang matador ng sabungan. Nagiging pinanser na lang ang papel ni Senyor Beron. Mula sa pagiging hikaw sa buhay ay biglang lumago ang pamumuhay ni Narsing at ni Linda. Ang kanilang mga anak ay nagagawa na nilang paaralin sa pribadong paaralan. Ang tubuhan ni Goroy ay tuluyan na niyang ipinagkatiwala kay Linda. Naghihintay na lang ang matanda ng kanyang hati sa kita. Ang pamilya ni Narsing, lalong-lalo na ang kanyang mga magulang, ay nagawa na niyang patayuan ng magarang bahay. Lahat ng iyon mula sa sugal na sabong na nagagawang ipanalo ni Narsing. Si Andoy bilang katuwang ni Narsing ay mas naambunan ng nakakahigit na biyaya. Marami na siyang naipundar dahil sa tulong din ng ating bida. Si Andoy ang nakakaalam ng buong lihim ni Narsing. Ito ang palaging nakaalalay sa kanya. Alam na alam ni Andoy ang bawat hinaing ng kanyang kaibigan. Sa kabila ng yaman na tinatamasa, ay hindi pa rin naging lubusan ng kanyang kasiyahan. May bahagi sa kanyang pagkatao na sinusulot ng konsensya. Nasasakal si Narsing sa ginagawa sa kanya ni Lumina. Isang torneo ng magagaling na sabungero sa buong bansa ang sinalihan ni Senyor Beron. Lingid sa kaalaman ni Narsing na isang lihim na sindikato ang nagpapalakad ng naturang torneo. Matalas ang pagkaramdam ni Andoy sa ganoong bagay, kaya hindi iyon naging lihim sa kanyang kaalaman. Agad niyang binalaan si Narsing sa kasamaan na maaaring mangyari sa kanya at ng kanyang pamilya. Pare ko, isang sindikato ang nagpapatakbo sa tinutukoy ni Senyor Beron
na torneo. Mga malalaking tao ang makakalaban mo. Huwag ka na kaya tumuloy. Sana nga. Ganun lang kadali ang lahat, pare ko eh. Kilala ko si Senyor Beron. Hindi yun papayag. Malaking pera ang kanyang ipinasok para sa laban na ito. Nangangamba ako, pare ko eh. Baka pati ang pamilya mo ay madadamay. Napakarami maglaro ang mga makakalaban mo. At halos lahat ng sangkot dito ay parte talaga ng sindikato. Hayaan mo, pare ko eh. Kakausapin ko si Senyor Beron tungkol dito. Kinausap nga ni Narsing si Senyor Beron tungkol sa kanyang pangamba sa maaaring epekto ng kanilang pakikilahok sa torneo. Alam mo, Narsing, napakatagal ko na sa ganitong kalakaran. Hindi ako papasok sa isang bagay na alam kong magiging dihado ako. Ikampante mo ang iyong isipan dahil hindi ka mapapahamak. Ikaw at ang buo mong pamilya. Pinanghahawakan ni Narsing ang sinabi ni Senyor Beron. Binalawala niya ang babala ni Andoy sa maaaring mangyari. Isang araw ay muli siyang ipinatawag ni Senyor Beron para sa isang mahalagang bagay. Narsing, kailangan mong kausapin si Lumina. Humingi ka ng tulong para maipanalo natin ang laban na ito. Malaking pera ang nakataya sa laban na ito, Narsing. Maaari na tayong magpahinga pagkatapos ng laban na ito. Maaari namang ikaw na ang makipag-usap sa apo mo, Senyor Beron. Bakit kailangan na ako ba ang makipag-usap sa kanya? Sasabihin ko ba sa'yo kung kaya ko? Sa iyo lang nakikinig si Lumina. Ikaw lang ang makakumbinsi sa kanya na ipagkaloob sa atin ang pinakamalakas na karga. Kailangan na masigurado natin ang panalo, Narsing. Ito na ang pagkakataon para tumigil na tayo. Tanging ang pagkakataon na maaaring makahinto na si Narsing sa ganoong gawain ang nagpapalakas sa kanya na ituloy iyon. Pinag-iisipan ng mabuti ni Narsing ang kanyang desisyon. Buo na ang isipan ni Narsing na itutuloy ang laban na iyon. Samantala naman, nagiging abala si Linda sa kanyang negosyo. Kaya paminsan-minsan na lang niyang napupuna ang mister. Sa pagkakataong iyon ay napansin ng asawa ni Narsing ang kanyang pagkahulog sa malalim na pag-iisip. Hoy, Narsing, may problema ka ba? Ilang araw ko nang napapansin na tulala ka. May iniisip lang ako tungkol sa inaalok ni Senyor Beron, Linda. Subalit, malaking taong makakalaban ko. Ganoon naman pala. E di wag ka nang tumuloy, Narsing. May sapat naman tayong ipon ah. Malaking pera ang ipinasok ni Senyor Beron sa laban na ito, Linda. Hindi ako basta-basta makakaatras. Nangako si Senyor Beron na hihinto kami kapag naipanalo ko ang laban na ito. Umupo si Linda sa tabi ng kanyang mister para paglaanan ito ng oras. Nararamdaman ni Linda ang labis na pag-aalala ng kanyang mister. Sakaling alangan na talagang umatras sa kompormiso mo kay Senyor Beron, ituloy mo na ang laban. Naalala mo pa ba noong nagsisimula ka pa lang noon? Kabado ka rin noon pero tignan mo ngayon. Malayo nang narating mo. May tiwala ako sa iyo, Narsing. Magagawa mo ulit ito ngayon. Maraming salamat, Linda. Malaking bagay para sa akin ang sinabi mo. Pansamantala ay doon muna kayo ng mga bata sa bahay ni Tatay Doroy. Magiging kampante ako kapag mayroon kayong kasama habang tinatapos ko ang laban na ito. Pangako, babawi ako sa inyo kapag natapos na ito. Kinagabihan ay nag-iisa na lang si Narsing sa kanilang bahay
Pagkakataon na iyon para makausap niya ng masinsinan si Lumina. Tinawag ni Narsing si Lumina at kaagad namang tumugon ang dalakit nun. Habang nag-uusap si Narsing at Lumina ay may napapansin ito. Bahagyang nakaumbok ang tiyan ni Lumina, pero banaliwala lang niya iyon. Ang isipan ni Narsing ay nakatuon sa paparating na kompetisyon. Kailangan ko ang tulong mo, Lumina. Anong tulong, Narsing? Ipinagtapat ni Narsing ang tungkol sa kompetisyon. Napansin niya na tila naging seryoso si Lumina pagkatapos niyang ilahad ang paparating na laban. Kailangan ko makasigurado na ako ang manalo, Lumina. May magagawa ka ba para matupad ang kahilingan ko? Hindi na ako magsisinungaling, Narsing. Mga sabungero na may gabay na kagaya ko ang iyong makakalaban. Hindi pangkaraniwan na sabong ang nagaganap doon. Ikaw, Narsing, handa ka bang makipagsapalaran? Tag-iisa ng karga at kaalaman ang nagaganap doon. Alam mo, maaari na ito na ang huling sandali na sasalang ako sa sugal. Ngayon mo ba ako bibiguin? Sa tansya ko ay buo na ang pasya mo, Narsing. Kaya wala na ako magagawa kundi ang pagbigyan ang kahilingan mo. Tutulungan kita pero hindi ko maipapangako na mananalo ka. Ang maipapangako ko lang, Narsing, na gagawin ko ang lahat para mabigyan katuparan ang hinahangad mo. Sabihin mo sa akin, Lumina, kung paano ko maipanalo ang paparating ko na laban. Kailangan mong matagpuan ang gintong ilahas na manok na panabong. Nagpapakita ito sa bunganga ng bulkan Kanlaon. Kailangan mong mahuli iyon para makasabay ka sa iyong mga makakalaban. Hindi ba delikado ang bumaba sa mismong bunganga ng bulkan? Hindi magiging madali ang pagdadaanan mo, Narsing. Bago mahuli ang ilahas na padabong na iyon. Marami ang naghahangad noon na mahuli iyon. Kailangan mo, Narsing, makipag-unahan. Kaya kailangan na handa ka. Ano naman ang kailangan ko para mahuli ang tinutukoy mo na padabong? Kailangan na magawa mong masugatan ang ilahas na padabong gamit ang tari na ibinigay ko. Inkantado ang ilahas na manok at ang tari ay gawa sa itim na bato. Ginagamit ng pamarusa ang itim na bato. May kakayahan itong maglikha ng matinding pinsala kapag lumapat sa katawan ng ilahas na gintong panabong. Pagkatapos ko masagutan ng gintong ilahas na panabong, ay magkakaroon ito ng pinsala. Ano ba ang magiging silbi ng panabong kung nagawa ko na itong mapinsala? Ikaw na ang kinikilalang tagapangalaga ng tari, kaya magagawa mong baliktarin ang pinsala. Ang kailangan lang, Narsing, ay kaunting patak ng iyong dugo. Ipatak mo lang iyon sa tinamaan ng tari. Tapos doon, ikaw na ang kilalanin ng gintong ilahas na panabong. Tinandaan ni Narsing ang bawat detalye na sinabi ni Lumina. Hindi na nagsayang ng oras si Narsing. Agad siyang umalis para puntahan ang kanyang kaibigan na si Andoy. Si Andoy naman ay kabado sa kanilang gagawin. Iniisip pa lang niya na papasok sila ni Narsing sa bunganga ng bulkan ay niloloko ba na siya ng takot. Nalalapit na ang nakatakdang kompetisyon kaya kailangan nilang magmadali. Sa mismong araw na iyon ay naglakbay sila para umakyat sa Kanlaon. Bit-bit ni Narsing ang tari na kanyang gagamitin sa paghuli ng inkantadong panabong. Sigurado ka ba, pare ko, na gagawin natin ito? Ako ang kinakabahan sa pinaggagawa mo eh. Siguraduhin mo lang na huli na ito. Ikaw, kahit mamatay dito, ay nakita mo na ang lahi mo. Paano na lang ako? Oo, pare ko, huli na ito. Mag-asawa ka na pagkatapos nito. Panata ko talaga yan eh. Pagpapalain lang ako ng Panginoon na makaligtas dito. Hindi na ako pipili ng magiging asawa. Wala na akong pakialam kung engkanto o pangit basta may matres. Kahit yung mga nakikinig dito na walang asawa, asawahin ko na lang.
Makakaligtas tayo dito, Andoy. Magtiwala ka lang. Tama ang sinabi ni Lumina. Dahil pagkarating ng magkaibigan sa bunganga ng kanlaon, ay may nauna nang nakaabang doon. May mga bandana silang pula na simbolo sa pagiging ganap na babaylan. Halos buong araw na silang nakatambay doon. Pero walang ilahas na panabong ang nagpakita. Sumuko na ang kanilang kasabayan na nag-aabang doon. Nagsibabaan sila sa bulkan dahil wala namang senyalis na magpapakita ang gintong ilahas na panabong. Si Andoy ay nakatulugan ng pag-aabang sa engkantadong panabong. Bandang 3:00 ng hapon nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Kinabahan si Andoy dahil rumaragasa ang abo ng bulkan at naging malagkit na putik. Umalis na tayo, pare ko eh. Nagsimula nang lumakas ang ulan. Sumisingaw ang sopre sa bunganga ng bulkan. Hindi ka ba natatakot ha? Sa kaunting pagkakamali lang natin ay maaari tayong bumulahog sa bunganga ng bulkan. Tignan mo ang putik na umagos pabalik sa bunganga ng bulkan oh. Nagsisimula ng kumulo at nararamdaman ko ng init. Kaunting sandali na lang, Andoy. Ngayon pa ba tayo aatras? Nandito na tayo oh. Huwag kang mawala ng pag-asa. Tiniis ng magkaibigan ang lakas ng ulan. Lumalakas ang singaw ng asopre. Kaya nagsisimula na silang makaramdam ng pagkahilo. Hanggang sa nagdesisyon si Narsing na umalis. Dahil malalagay sa peligro ang kanilang buhay kapag tumagal pa sila doon. Inakay niya si Andoy dahil nagsisimula na itong manghina. Nagsimula na silang baybayin ang landas pa ibaba nang biglang tumila ang malakas na buhos ng ulan. Pagkatapos nun ay suminag ang araw. Lumitaw ang baghari doon mismo sa bunganga ng bulkan. Habang umaakbang paalis, ay bigla silang binalabog ng matinis na tilaok ng tandang. Agarang bumaling si Narsing sa bunganga ng bulkan. At doon ay kanyang nasilayan ang isang tandang na tumalon mula sa kumukulong putik ng bulkan. Ang gintong ilahas. Sa wakas, nagpakita ang gintong panabong. Nagmamadaling inilalayan ni Narsing si Andoy para makaupo sa isang malapad na bato na nakalitaw doon. Hindi na siya nagsayang ng oras at agad sinunggaban ng gintong tandang. Hindi inaasahan ni Narsing na ang buong katawan ng ilahas na panabong ay naniniga sa init. Napahiyaw si Narsing sa sobrang init pero hindi siya bumitaw. Nanatili siyang nakakapit sa katawan ng gintong tandang. Ang tari! Andoy! Dalian mo! Sugatan mo ang tandang gamit ang tari! Hirap na hirap si Andoy gumalaw pero pinilit niyang gumabang hanggang sa marating niya ang kinaroroonan ni Narsing. Nakasalukuyang nakikipagbuno sa gintong panabong na tandang. Pinilit ni Andoy na gumapang sa kabila ng kanyang panghina at pagkahilo. Parang pagkaramdam niya ay nalasing siya sa tanduay. Hanggang sa nagawa niyang makaabot sa kinaroroonan ni Narsing. Kaagad niyang inabot ang tari na kasalukuyang nasa lupa. Pagkakuha ni Narsing sa tari, ay kaagad niya iyong isinaksak sa katawan ng gintong tandang. Nangisay ang gintong tandang at agad sumirit ang kanyang dugo. Si Narsing naman ay pinipilit na makaupo pagkatapos niyang bitawan ang engkantadong panabong. Lalapatan ko lang ng lunas ang iyong natamang pinsala kapag pumayag kang sumama sa akin. Pagkasambit ni Narsing ng kanyang kondisyon, ay biglang may narinig siyang bulong. Isang bulong na doon lang sa kanyang isipan pumapasok. Nakikipag-usap ang engkantadong panabong sa pamamagitan ng isipan. Pumapayag ang gintong ilahas na panabong na sumama sa kanya. Inalabas ni Narsing ang patalim at agad na ginilitan ang kanyang siko para lumabas ang kanyang dugo. Ipinatak niya iyon sa sugat ng gintong panabong. Nakasalukuyang nakatarak ang tari. Pagkapatak ng kanyang dugo,
ay kaagad naghilom ang natamong pinsala ng panabong. Nagkusang natanggal ang tari na itinarak ni Andoy sa katawan ng gintong panabong. Nanumbalik ang lakas ng gintong panabong at agad itong nagpakitang gilas sa pamamagitan ng pagbukas ng kanyang pakpak. Tumilaok pa ito ng ilang beses na umaalingaw-ngaw sa buong bundok. Ngayon ko lang napagtanto na totoo ang kwento ng mga matatanda. Maraming gintong hayop ang nakatira sa kaldera ng kanlaon. Wika ni Andoy at nabuhayan ito ng loob. Noon pa man ay may kwento ang matatanda tungkol sa gintong baka na umano ay pumapasok sa bunganga ng bulkan Kanlaon. Ang gintong baka na yon ay mapapakinggan ninyo sa mga susunod na kwento. Maganda din iyon. Ang kaibahan lang dahil isang gintong panabong ang kanilang natagpuan. Doon lang natauhan si Andoy nang dumaing si Narsing sa pananakit ng kanyang kamay. Nalapnos ang kanyang daliri at bisig dahil sa pagkahawak niya sa gintong panabong. Sa kabila ng nararamdamang panghihina ni Andoy din, ay pinagsikapan pa rin niyang lumapit kay Narsing para tulungan ito. Subalit agad siyang hinarangan ng gintong tandang at inatake. Pinapangalagaan ng gintong tandang si Narsing at ayaw niyang may makalapit dito. Nagpagawala ang gintong tandang ng matinis na pagtilaok. Sa bawat pagkawala niya ng matinis na tilaok, ay unti-unting humihilom ang natamong paso ni Narsing. Sadyang mahiwaga ang manok na iyon, dahil pati ang nararamdamang panghihina ni Narsing ay napawi. Muling lumakas si Narsing at anumbalik ang kanyang maayos na kalagayan. Hiniling ni Narsing sa kanyang bagong alaga na gintong tandang na pagalingin si Andoy. Sadyang napaamo na niya ang gintong tandang dahil agad naman siya nitong sinunod. Pagkatapos nilang makuha ang gintong tandang ay nagpasya na silang magkaibigan na bumaba sa Kanlaon. Kampante si Narsing na ligtas ang kanyang pamilya dahil nasa poder ito ng kanyang biyanan na lalaki. Simulang makababa sila ng Kanlaon ay doon na sila dumiretso sa bahay ni Senyor Beron. Lingid sa kanyang kaalaman na kasalukuyan siyang pinaghahanap ni Doroy. Ang otoridad ay kasalukuyang nagkikilos para hanapin ang kanyang mag-ina na bigla na lang naglaho. Kasi isang gabi nga habang naglalaro ang tatlong anak ni Narsing sa sala ng bahay ni Doroy, ay bigla na lang may pumasok na mga armadong lalaki. Tinangkapan ni Manong Doroy na pigilan ng kanilang pagtangay kay Linda at sa tatlong bata. Pero bigla na lang siyang pinukpok ng mahabang baril. Nawala ng malay si Doroy. Pagkagising niya, nawala na ang kanyang anak at tatlong apo. Agad siyang humingi ng tulong sa otoridad pero nananatiling blanko sila sa pagkakakilanlan ng mga salarin. Hindi alam ni Doroy ang tungkol sa sindikatong mga sabongero na kalaban ni Narsing. Ang unang anggulo na lumilitaw ay away nga sa sabungan. Hindi naman iyan makumpirma ng otoridad dahil kasalukuyang nawawala si Narsing pati ang kanyang pinakamatalik na kaibigang si Andoy. Hanggang sa sumapit ang araw ng kompetisyon, lahat ay humanga sa tindig ng gintong ilahas na panabong na ipanglalaban ni Narsing. Si Senyor Beron ay nakaupo sa itaas ng sabungan. Nagniningning ang kanyang mga mata sa bawat laban na naipapanalo ni Narsing. Natapos ang unang araw na umaayon sa kanila. Si Narsing ang nagwagay sa unang grupo at ang kanyang magkakalaban ay nagwagay sa ikalawang grupo. Kinabukasan ay magaganap ang huling kompetisyon. Kinagabihan ay umahango si Andoy na bumalik sa bahay ni Senyor Beron. Sinabihan niya si Narsing na kailangan nilang mag-usap ng pribado. Lumabas sila sa bahay ni Senyor Beron para maghanap ng ligtas na lugar. Bakit pare? Anong nangyari? Masamang balita pare. Dinukot ng mga armadong kalalakihan ang mag-ina mo. Kanina habang
nagaganap ang sabong, ay kinausap ako ng tauhan ni Kalo. Ano? Sinong Kalo? Siya ang makakalaban mo bukas, Narsing. Pinaparating niya sa'yo ang mensahe na ipatalo mo ang laban bukas kung gusto mo pa daw makitang buhay ang pamilya mo. Hindi mapakali si Narsing ng gabing iyon. Ang daming posibilidad ang pumapasok sa kanyang isipan. Posibilidad sa maaaring kahinatnan kapag nagmatigas siyang ipatalo ang laban kinabukasan. Walang naisip na pag-asa si Narsing, kundi ang muling humingi ng tulong kay Lumina. Agaran siyang pumaroon sa loob ng masukal na kagubatan para makipagkita sa engkantadang dalakitnon. Kilala ko si Kalo, Narsing. Katulad mo din siya na gumagamit ng kargar sa sabong. Sadyang mas malakas ang panabong na nakuha mo sa kanlaon. Alam iyon ng engkantadang gumagabay sa kanya. Sana kung ordinaryong sabongero lang si Kalo, ay magagawa kong palayain ng mag-ina mo. Maliban sa engkantada ay mayroong babaylan pa na gumagabay sa kanya. Tanga niya ang pangontra sa katulad ko. Nagmamakaawa ako, Lumina. Tulungan mo ang mag-ina ko. Ano ang saysay ng limpak-limpak na salapi? Kung mawawala naman sila, nanaisin ko pang bumalik sa pagdidildil ng asin sa pagkainan. Basta kasama ko lang sila. Ngayon ay alam mo na, Narsing, ang katuturan ng buhay. Hindi lang sa material o salapi matatagpuan ang totoong kaligayahan. Tumuloy ka lang sa laban bukas, Narsing. Ipinapangako ko ang kaligtasan ng mag-ina mo. Magkita tayo dito kinabukasan bago kumagat ang dilim. Makukuha mo ang iyong mag-ina. Kinabukasan ay natuloy ang huling araw ng sabong. Sa gitna ng mainit na labanan, ay bigla na lang nadurog ang tari na ginagamit ni Senyor Beron. Ang tari na nagsisilbing selyo para magawang manduhan ni Narsing ang gintong ilahas na panabong. Sa pagkadurog ng engkantadong tari, ay naging malaya ang gintong panabong. Pinatay niya ang kanyang katunggali at pinarusahan ang mga taong naroon. Si Narsing naman at Andoy ay nagawang itakas ni Lumina sa loob ng lihim na sabungan. Halos lahat na naroon ay nagawang paslangin ng engkantadong panabong. Bago kumagat ang dilim, ay naroon na si Andoy at Narsing sa loob ng kagubatan. Isang dalakitnon si Lumina, kaya umiiwas ito sa sikat ng araw. Sabay sa paglisan ng liwanag ang paglaya ng mag-ina ni Narsing. Maraming salamat. Ligtas ang mag-ina ko. Si Maristela o Lumina ang kailangan mong pasalamatan, Narsing. Siya ang nakipaglaban sa isang engkanto para mapalayas kami. Labis na ikinagulat ni Narsing dahil mayroong inakay na sanggol si Linda. Kaninong anak ang dala mo? At saan siya nagaling? Anak natin ang sanggol, Narsing. Ipinagtapat ko na kay Linda ang lahat. Ano? Aray ko. Linda, patawarin mo ko. Sinabi ni Lumina sa akin ng lahat, Narsing. Hindi mo ginusto ang nangyari. Pinapatawad na kita. Ayun naman pala eh. Ayon kay Lumina na siya ang may kagagawan kung bakit nadurog ang engkantadong tari. Muli siyang umapak sa sagradong syudad ng Beringan, kaya napawalang bisa ang kapangyarihan ng engkantadong tari na kanyang ipinagkaloob. Doon itinago ng lalaking dalakitnon ang kanyang mag-ina. Iyon ang dahilan kung bakit kinakailangang bumalik na Lumina sa loob ng sagradong syudad ng engkanto. Ito na ang huling pagkakataon na magkikita tayo, Narsing. Kamatayan ang kaakibat na hatol sa ginawa kong pagnakaw noon sa mapamarusang itim na bato ng Beringan. Ang ginamit para mabuo ang engkantadong tari. Ikaw nang bahala sa anak natin, ha? Humihingi ako ng kapatawaran kung bakit nagpalamon ako sa pag-ibig. Nilamon ako ng aking kagustuhan na mabawi ka.
Kaya ginawa ko ang lahat para muling mapalapit sa iyo. Patawarin mo rin ako. At maraming salamat sa tulong mo sa akin. Napaiyak si Narsing. Si Andoy naman ay parang nababadingan kay Narsing. Hanggang sa tuluyan ang nagpaalam ang dalagit noon na naging ex niya. Hindi na nagparamdam si Lumina pagkatapos ng araw na iyon. Si Linda ang kinagis ng ina ng sanggol ng kanyang mister sa isang dalagit noon. May tuturing na bunga man ang pagtataksil ang sanggol, pero pinili ni Linda na magpatawad at huwarang magpakaina dito. At iyon na rin ang huling sabong ni Narsing. Pati si Senior Beron ay nagbago na. Minsan ay nagkikita-kita sila, umiinom na lang ng tanduay. Sa kasalukuyan naman ay 32 anyos na si Lunar, ang anak ni Narsing sa dalagit noon na si Lumina. Sa katunayan, bilang alaala ay sinunod ni Linda ang pangalan ng sanggol kay Lumina at Narsing. Kaya naging Lunar Eclipse. Di joke lang. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Maraming salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta. Wakas ng kwento. Hanggang sa muli.